Isang malakas na pag-arangkada sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang dagundong ng bakal na bumangga sa laman at ang biglaang pagtigil ng dalawang pintig ng puso. Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa aming sulok ng mga kwentong hindi malilimutan. Ang istoryang ating tutunghayan ngayon ay hindi nagsisimula sa isang madilim na eskinita o sa isang transaksyon ng krimen. Nagsisimula ito sa pamilyar na ingay ng isang makina ng taxi sa ilalim ng libu-libong ilaw ng Kamaynilaan sa puso ng isang ordinaryong ama na ang tanging pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Siya si Noel Paterno, isang taong ang bawat kilometro ng kanyang pagmamaneho ay isang hakbang palapit sa kanyang mga mithiin. Ngunit paano kung ang mismong daan na kanyang tinatahak gabi-gabi para sa kinabukasan ay siya ring daan na maghahatid sa kanya sa isang madilim na katotohanan? Ano ang gagawin ng isang lalaking binuo ang kanyang mundo sa pundasyon ng tiwala kapag ang pundasyong iyon ay unti-unting guguho sa kanyang harapan? Ating sasaksihan ang isang kwento ng tahimik na pagtitiis, isang pagmamatiyag sa dilim at isang naipong galit na sumabog sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Ito ang salaysay kung paanong ang isang taxi na simbolo ng pagsasakripisyo ay naging instrumento ng isang trahedya, isang kwento ng pagtataksil, ng biglaang puot, at ng hustisyang hahanapin sa pinakamatinding paraan, taong 2017 sa siyudad ng Quezon. Para kay Noel Paterno, isang 37 taong gulang na taxi driver, ang gabi ay hindi para sa pamamahinga, ito ang kanyang mundo. Ang EDSA, Aurora Boulevard at Ortigas Extension ay hindi lamang mga kalsada, sila ang mga ugat na nagdudugtong sa kanyang mga pangarap at sa katotohanan ng buhay. Mahigit isang dekada na siyang namamasada at sa terminal kung saan siya nakapila, kilala siya bilang isang taong matino, masipag at walang bahid ng anumang iskandalo. Ang kanyang buhay ay isang simple at paulit-ulit na ritual. Sa pagsapit ng dilim, lalabas siya para maghanap buhay at uuwi lamang sa pagbubukang liwayway para iparada ang taxi na hindi niya pag-aari kundi minamaneho lamang sa ilalim ng boundary system. Wala siyang bisyo maliban sa dedikasyon sa trabaho. Ang kanyang pagmamaneho ay maingat, ang kanyang reputasyon ay malinis, kaya naman ang balitang masasangkot siya sa isang malagim na banggaan ay isang malaking palaisipan sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ngunit ang hindi nila alam, ang insidenteng iyon ay hindi isang aksidente, ito ay isang pagsabog na matagal ng kinikimkim. Si Noel ay isang pamilyadong tao. Ang kanyang buhay ay umiikot sa kanyang asawang si Roselyn, 33 taong gulang, at sa kanilang dalawang anak na parehong nasa elementarya. Nakatira sila sa isang maliit na inuupahang apartment sa Pasig City, 5 kilometro lamang mula sa terminal kung saan siya naghihintay ng pasahero gabi-gabi. Ang kanilang tirahan ay simple, masikip at napapaligiran ng ingay ng lungsod, ngunit para kay Noel ito ay isang paraiso. Kontento siya, ang tanging pangarap niya ay makabili ng sariling bahay balang araw, isang lugar na masasabi nilang kanila, isang lugar kung saan hindi nila kailangang mag-alala sa buwan ng bayarin at higit sa lahat, ang mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Ang kanyang buhay ay isang perpektong makina ng rutina. Sa umaga habang ang mundo ay gising, siya ay natutulog at nagpapahinga. Sa gabi habang ang karamihan ay nagpapahinga, siya naman ang gising, nagmamaneho ng halos 12 oras. Sa ganitong buhay wala siyang reklamo. Para sa kanya ang bawat pasahero ay isang pag-asa. Ang bawat metro ng takbo ng metro ay isang hakbang palapit sa pangarap na maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya habang nakakapagtabi kahit kaunti para sa kanilang kinabukasan. Ang taxi ang kanyang kasama sa pagbuo ng mga pangarap na ito. Subalit sa paglipas ng mga taon, may mga bagay na unti-unting nagbago. Mga maliliit na pagbabago na sa una ay hindi pinapansin, ngunit habang tumatagal ay nagiging isang malaking anino sa kanilang tahanan. Napansin ni Noel ang pagbabago sa kanyang asawang si Roselyn. Dati-rati ang pag-uwi nito mula sa butik na pinapasukan niya sa Mandaluyong ay laging nasa oras. Ngunit ngayon, madalas na itong magdahilan ng overtime. Kapag tinatanong niya kung bakit ginagabi na ito, ang laging sagot ay ang dami ng inaasikaso. Ang dating masayang kwentuhan nila ay napalitan ng katahimikan. Minsan si Roselyn ay iritable at mainit ang ulo. Mas matindi pa rito, napansin ni Noel ang distansya sa pagitan nila kahit sa loob ng kanilang maliit na silid. Bihira nang tumabi sa kanya sa gabi si Roselyn. Madalas itong nakaharap sa kanyang cellphone, abala sa pag-type at minsan pa'y may kasamang mga ngiti na hindi para sa kanya. Sa simula, sinubukan itong
gustong intindihin ni Noel. Baka stress lang sa trabaho, bulong niya sa sarili. Pinilit niyang ibalik ang dati nilang sigla. Nag-aaya siyang kumain sa labas, kinakamusta ang araw nito, ngunit bawat pagsubok niya ay tila pagtulak lamang palayo kay Rosaline. Nararamdaman niyang may pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Ang kanilang mga oras ay hindi na rin nagtatagpo. Sa umaga kung kailan gising si Rosaline para magtrabaho, si Noel naman ay mahimbing na natutulog. At sa gabi kung kailan umuuwi si Rosaline, iyon naman ang oras ng kanyang pagpasada. Halos hindi na sila nagkakausap ng maayos. Ang kanilang komunikasyon ay naging limitado na lamang sa mga maiikling tanong at sagot. Sa kabila ng lumalaking problema na natili si Noel sa kanyang responsibilidad, patuloy siyang nagtrabaho, umaasa na ito ay isang pagsubok lamang na balang araw ay manunumbalik din ang dating sigla ng kanilang pagsasama. Patuloy siyang umasa hanggang sa isang gabi, ang pag-asang iyon ay biglang winasak ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Setyembre 2017, madaling araw na at halos wala ng pasahero sa kahabaan ng Ortigas Extension, ang pagod ay ramdam na ni Noel sa kanyang mga mata. Nagpasya siyang huminto muna sa isang 24-hour convenience store para magkape at magpahinga saglit bago umuwi. Umupo siya sa isang maliit na mesa, hawak ang isang mainit na tasa ng kape at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit nang imulat niya ito at tumingin sa labas, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa kabilang kalye, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang babaeng napakapamilyar. Nakabihis ito ng panlakad, maganda at masaya. Si Rosaline, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang ibang lalaki, isang lalaking matangkad, halatang mas bata at may isang malaking tattoo sa braso. Kalaunan makikilala ang lalaking ito bilang si Raymond Dulatre, 29 na taong gulang, isang supplier ng mga pyesa ng motorsiklo mula sa Cainta. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Noel ang dalawa. Nakita niya ang kanilang pagtatawanan habang bumibili sa isang katabing tindahan. Ang mga kilos nila, ang mga titig sa isa't isa ay hindi kilos ng dalawang simpleng magkaibigan lamang. Mayroon itong bigat, mayroon itong kahulugan na sumaksak sa puso ni Noel. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niyang naglakad ang dalawa patungo sa parking area. Doon magkasabay silang sumakay sa isang pulang kotse. Sa isang iglap, iniwan ni Noel ang kanyang kapeng hindi pa nangangalahati. Ang pagod ay biglang napalitan ng isang kakaibang enerhiya. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang kanyang taxi at sinundan ang pulang kotse. Mula sa malayo, binuntutan niya sila. Sa puntong iyon, isang halo-halong emosyon ang nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Galit, pagtataka, sakit at isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao na umaasang mali ang kanyang hinala. Baka katrabaho lang, sabi ng isang boses sa kanyang isip, baka hinatid lang. Ngunit ang bawat liko ng pulang kotse ay nagdadala sa kanya palapit sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. Tumawid ang kotse papasok ng Pasig. Matapos ang ilang minuto, huminto ito sa tapat ng isang motel malapit sa C. Raimundo Avenue. Mula sa kanyang taxi, kitang-kita ni Noel ang sabay na pagbaba ni Rosaline at Raymond. Nagtatawanan pa sila habang naglalakad papasok sa pinto ng motel. At doon sa sandaling iyon, naramdaman ni Noel ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Hindi siya bumaba, hindi siya gumawa ng eksena, nanatili lamang siyang nakamasid sa loob ng kanyang taxi, isang tahimik na saksi sa pagtataksil na naganap sa kanyang harapan. Pinanood niya ang pinto ng motel na dahan-dahang nagsara, isinasara rin ang pinto ng kanyang mga pangarap. Isang buong oras siyang nanatili roon, nakatitig sa motel, hindi alam kung ano ang gagawin o paano haharapin ang kanyang natuklasan. Ang taxi na dati simbolo ng kanyang pagsisikap ay naging isang kulungan ng kanyang kalungkutan. Kinabukasan, umuwi si Noel na parang walang nangyari. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig tungkol sa kanyang nakita. Pinanatili niyang normal ang pakikitungo kay Rosaline, ngunit sa kanyang kalooban, isang digmaan ang nagsisimula. Ang pag-asa ay nakikipaglaban sa galit, ang pag-ibig ay nakikipagbuno sa pagkasuklam. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat para kay Noel Paterno. Sa panlabas, siya pa rin ang dating Noel, kalmado, masipag at responsable. Nagpapasada pa rin siya tuwing gabi at umuuwi sa parehong oras. Ngunit sa loob niya may isang mabigat na pasanin na araw-araw niyang dinadala. Sa loob ng sumunod na 3 linggo, hindi siya nagsalita. Ngunit nagsimula siyang magmanman. Ang kanyang rutina ay nagkaroon ng bagong yugto.
Tuwing gabi, bago tuluyang umuwi, humihinto siya ilang metro mula sa kanilang apartment. Mula sa dilim ng kanyang taxi, tinitingnan niya ang mga kilos ni Roselyn. Natuklasan niya ang isang pattern. 2 beses sa isang linggo, tuwing mahimbing nang natutulog ang kanilang mga anak, umaalis si Roselyn bandang 9:00 ng gabi. Lagi siyang nakabihis ng maayos, tila may mahalagang pupuntahan. Sinusundan siya ni Noel sa mga gabing iyon. Gamit ang taxi na pinagkukunan niya ng kanilang ikinabubuhay, sinusundan niya ang asawang sumisira sa kanilang buhay. Nakikita niyang lumalabas si Roselyn, tumatawid sa kabilang kanto, kung saan laging naghihintay si Raymond Dulatre sakay ng kanyang motorsiklo. Pinapanood niya silang umalis, ang kanilang mga anino ay unti-unting nilalamon ng dilim. Sa mga unang pagkakataon, pinipigilan pa niya ang sarili. May bahagi sa kanya na umaasang titigil din si Roselyn na magigising ito sa katotohanan at babalik sa kanilang pamilya. Ngunit sa bawat gabing inuulit ni Roselyn ang kanyang pagkakasala, unti-unting namamatay ang pag-asang iyon sa puso ni Noel. At sa bawat pagkamatay ng pag-asa, lumalaki naman ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Nararamdaman niyang para siyang isang bulkan na anumang oras ay sasabog. Ang bawat pagtawa ni Roselyn na kanyang naiisip, ang bawat paghawak ni Raymond dito ay parang gasolinang ibinubuhos sa nag-aalab na apoy sa kanyang kalooban. Ang 3 linggong iyon ay isang mabagal na pagpapahirap, isang tahimik na pagngangalit na naghihintay lamang ng tamang sandali para kumawala. Dumating ang 3 linggo, ang pagpapanggap ay hindi na niya kaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kayang dalhin pa. Noong gabi ng Oktubre 26, 2017, muli niyang sinundan si Roselyn. Tulad ng dati, nakita niya itong umalis at sumakay sa motorsiklo ni Raymond. Ngunit sa gabing ito, may kakaiba sa determinasyon ni Noel. Ang pagsunod niya ay hindi na lamang isang pagmamatyag, ito ay isang paglalakbay patungo sa isang hindi maiiwasang katapusan. Mula Pasig, tinahak niya ang daan patungong Cainta, ang kanyang taxi ay tila isang aninong nakasunod sa pulang ilaw ng motorsiklo sa harapan. Ang makina ng kanyang sasakyan ay umuugong kasabay ng mabigat na pintig ng kanyang puso. Huminto ang dalawa sa isang maliit at tahimik na kalye sa tapat ng isang karinderya na bukas pa kahit halos 10:00 na ng gabi. Umupo sila sa isang mesa sa labas, nag-uusap, nagtatawanan na parang walang inaalalang mundo. Habang sila ay kumakain, si Noel ay nakamasid lamang mula sa loob ng kanyang taxi na nakaparada sa kabilang bahagi ng kalsada sa ilalim ng isang puno. Ang bawat halakhak nila ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinararak sa kanyang dibdib. Ang bawat pagngiti ni Roselyn kay Raymond ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatitig sa kanila, ngunit sa bawat segundong lumilipas, lalong lumalakas ang apoy sa loob niya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ng galit na kanyang naipon sa loob ng 3 linggo ay handa ng sumabog. Nang matapos kumain ang dalawa, napansin niya ang kanilang malambing na mga kilos. Pagkatapos magbayad sa tindera, naglakad sila palabas. Habang tumatawid sila sa kalsada, nakahawak si Roselyn sa braso ni Raymond. Iyon na ang huling larawan na kanyang nakita bago siya lamunin ng galit. Sa sandaling iyon, kumilos si Noel. Umugong ang makina ng kanyang taxi. Walang pagdadalawang isip, ang kanyang mga paa ay madiing umapak sa silinyador. Isang malakas na pag-arangkada ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Sa bilis ng mga pangyayari, ang taxi ay sumalpok mula sa likuran, diretso sa kinatatayuan ng dalawa. Tumilapon si Raymond, bumagsak ilang metro ang layo, wala ng buhay. Samantalang si Roselyn ay nabuwal sa gitna ng kalsada, malubhang na sugatan. Agad nagsigawan ang mga taong nakasaksi, huminto ang ibang mga sasakyan. Sa isang iglap, ang tahimik na gabi ay napuno ng kaguluhan at takot. Nakita ni Noel ang resulta ng kanyang ginawa, isang eksenang hinding-hindi na niya malilimutan. Huminto ang taxi ilang metro mula sa pinangyarihan. Sa loob ng sasakyan, nakatulala lamang si Noel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa ring nakahawak sa manibela. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Ang galit ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Maya-maya nagsimulang maglapitan ang mga tao, may tumawag ng ambulansya. Sa loob ng ilang minuto, dumating ito halos kasabay ng isang patrol car ng pulisya. Habang binubuhat ang walang buhay na katawan ni Raymond at ang nag-aagaw buhay na si Roselyn patungo sa ambulansya, hindi gumalaw si Noel, hindi siya tumakas.
Nanatili siya sa loob ng kanyang taxi, naghihintay. Huminto ang patrol car sa tapat ng kanyang taxi, binuksan ng isang pulis ang pinto at hinawakan siya sa balikat. "Sir, baba na po kayo." Walang siyang pagtutol, tahimik siyang bumaba, itinaas ang kanyang mga kamay at sumuko. Sa gabing iyon, ang kinimkim na galit ni Noel ay nagtapos sa isang trahedya. Ang taxi na minsan ay naging simbolo ng kanyang mga sakripisyo para sa kanyang pamilya ay naging saksi at sandata sa isang malagim na krimen. Kinabukasan mabilis na kumalat ang balita. Si Roselyn Paterno ay binawian din ng buhay sa ospital. Ang suspect, si Noel Paterno, ay agad na nahuli sa pinangyarihan. Ang dalawang biktima, sina Roselyn Paterno, 33 at Raymond Dulatre, 29, ay parehong nasawi. Sa investigasyon, agad na lumabas na si Noel ay ang asawa mismo ng babaeng biktima. Nagtaka ang mga autoridad sa una, ngunit mabilis din nilang naintindihan ang motibo matapos suriin ang CCTV footage mula sa isang poste ng ilaw sa tapat ng karinderya. Sa video, malinaw na makikitang ilang minuto munang nakaparada ang taxi ni Noel, tila nagmamasid, bago ito biglang humarurot at sumalpok sa dalawang biktima. Sa loob ng istasyon ng pulisya na natiling kalmado si Noel, walang pag-aalinlangan niyang inamin ang kanyang kasalanan at ang motibo sa likod nito. Sa mga kasamahan niya sa terminal, lumabas ang mga kwento na ilang araw bago ang insidente, naging tahimik at malayo ang loob ni Noel. May isang pagkakataon pa na narinig siyang nagsabi na ayaw na niyang umuwi at may isa pang nakarinig sa kanyang balak na maghiganti. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas ang buong kwento ng pagtataksil. Nalaman ng publiko ang relasyon ni na Roselyn at Raymond na nagsimula na pala halos isang taon na ang nakalipas. Ang ilan ay nakisimpatya kay Noel, nauunawaan ang kanyang pinagdaanan, ngunit ang batas ay mananatiling batas. Ang pagkitil ng buhay, anuman ang dahilan, ay isang mabigat na kasalanan. Nang dalhin ang kaso sa Regional Trial Court, si Noel ay sinampahan ng 2 bilang ng murder. Ngunit sa paglilitis, iprinesinta ng kanyang depensa ang argumento ng crime of passion, isang uri ng krimen na nag-ugat sa matinding emosyon dulot ng pagtataksil. Pinanindigan ni Noel ang kanyang pag-amin, walang halong pagtanggi. Matapos ang halos isang taon ng paglilitis, inilabas ng hukuman ang desisyon. Ayon sa korte, bagamat malinaw na sinadya ni Noel ang kanyang aksyon, kinilala rin ang matinding bugso ng damdamin na nagtulak sa kanya sa sandaling iyon. Ang kaso ay ibinaba mula sa murder patungong homicide dahil sa mitigating circumstance of passion and obfuscation. Hinatulan si Noel Paterno ng 15 taong pagkakakulong na may karapatang mag-apply para sa parol pagkatapos ng ilang taon kung makikitaan ng maayos na pag-uugali sa loob ng piitan. Sa huling araw ng paglilitis, bago siya dalhin sa kulungan, isang hiling ang kanyang sinabi, ang makausap ang kanyang mga anak. Sa isang tahimik na silid, nagyakapan sila. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Noel sa kanyang mga anak sa lahat ng nangyari. Bagamat maliliit pa, tila nauunawaan ng mga bata ang sakit na pinagdaanan ng kanilang ama. Bago sila maghiwalay, binigyan nila ito ng isang mahigpit na yakap. Isang yakap ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang mga bata ay nanatili sa pangangalaga ng pamilya ni Noel sa Albay habang siya ay nagsimulang pagsilbihan ang kanyang sentensya, isang parusang maluwag niyang tinanggap bilang kabayaran sa kanyang nagawa. Ang kaso ni Noel Paterno ay nananatiling isang paalala sa mapait na katotohanan ng buhay, isang paalala na ang pagtataksil ay isang mapanganib na laro kung saan ang taya ay hindi lamang tiwala kundi maging ang pagkasira ng isang buong pamilya o ang pagkawala ng buhay. Sa huli, ang lahat ng nagkasala ay naparusahan sa kani-kanilang paraan. Si Noel ay nasa likod ng rehas, binabayaran ang kanyang krimen, ngunit humihinga pa at may pag-asang makalaya balang araw. Samantalang sina Roselyn at Raymond ay nasa ilalim na ng lupa, tahimik at wala ng pagkakataong makapanloko o magmahal muli. Ngunit ang pinakamabigat na parusa ay marahil hindi ang pagkakakulong o ang kamatayan. Ito ay ang 2 batang naiwan na sa isang gabi ay nawalan ng ina dahil sa pagtataksil at nawalan ng ama dahil sa galit. Sila ang tunay na biktima sa isang kwentong winasak ng mga maling desisyon, isang paalala na sa bawat kasalanan, laging may mga inosenteng nadadamay.